Kamunat, nasa linya na po natin, Professor Edward Makapili, Executive Assistant for Communications ng Davao de Oro. Tayo po ay makikibalita. Professor Makapili, magandang umaga po sa inyo. Hello? Professor? Hello? Prof, magandang umaga po. Tayo, yan na po. On air na po tayo, Professor. Hello? Yes, sir. Opo. Okay. Ang huli po na balita namin dito ay 7 yung natala po na namatay, 31 sugatan, meron pa po nawawala ngayon. Kumusta po ang ating search and rescue operation sa mga sandaling ito, Professor? Yes, as of now, the same datos pa po tayo kasi kagahapon, around 4 o'clock in the afternoon, nahinto yung search and rescue operation due to bad weather condition. Umuulan kasi around 3 o'clock in the afternoon. Opo. O sa ngayon, yun the same datos pa po tayo. Mhm. And hopefully today, magre-resume na din yung search and rescue operation. Kaya lang medyo masama pa din ang panahon kasi mayroon ding trough of LPA Opo. ngayon. Opo. Kaya nga po, Professor, kanina ibinalita na natin yung sinasabi po ng Pag-asa. Ang weather po na aasahan dyan ay kalat-kalat na may pagulan, pagkulog, pagkidlat pa dyan sa Davao Region. So yan pala, ganyan pala po ang ang sistema nyo ngayon dyan. Opo. Yes, po. So paano po tayo? May inaasahan pa ba tayo na pwedeng makaligtas po, Professor? Ayan naman po ang hope ng even the governor. Yan naman din talaga ang inaasahan. Kaya nga kahit papano, the incident command post orders to resume the search and rescue operation. Mhm. Naman kahit papano, may mahuhukay pa din na mga biktima sakaling buhay pa. Mhm. Kasi merong isang biktima na wala man lang siyang mga injury for 11 hours. Siya yung 11 hours kahapon. Nahukay siya, buhay na buhay. Mhm. So that gives good motivations and inspirations to the rescuers na may buhay pa talaga. Opo. Ay teka, yung nakaligtas na yan, kumusta daw yung mga naiwanan niyang mga kasama doon sa ilalim, Professor? Yan nga lang, hindi natin na-interview kasi wala tayong nakausap ng mga rescuer. Mhm. But hopefully we can get a statement from that victim. We'll find a way today Opo. na makausap natin siya. Professor, malalim po ba yung pagkakabaon? Pagkakatabon doon sa mga bus? Oo. Ay, hindi naman na yung mga bus kasi Oo. pero medyo malalim yung tambak ng lupa. Oo. Makapal yung tambak ng lupa po. Makapal, oo. Opo. Ang pinag-uusapan natin dito doon sa terminal daw ng mga sakyan diyan sa Apex Mining, ano po? Apex, oh. O Apex. Mhm. Yung area kasi, doon naka-standby yung mga bus. Mm. At saka may barangay hall din kasi doon. Mhm. Tapos very near to that, mga bahay-bahay na. O kaya maraming biktima Mm. kasi ang pagbagsak ng lupa is biglaan at ang laki ng bukid na bumigay. Ayun, okay. So hindi lang po mga minero ito, kundi may mga residente rin pala doon sa lugar na posibleng natabunan po nung landslide. Yes, oo. Ang dami din mga residente. Mhm. Na-focus lang kasi tayo doon sa bus, kaya hindi naman siya nabigyan na yung ibang mga biktima na residente doon. Opo. Meron ba kayo, paano nyo nalalaman na may mga nawawala pa? May mga lumitaw po dyan, lalo yung mga kamag-anak po ng mga minero na nandyan na po sa lugar at naghahanap? Yes, naghahanap pa. Even me, I was able to receive text yesterday. Mhm. Nagpapatulong na mahanap yung humingi nga ng mga listahan Mm. na kung na-retrieve na ba yun. Sabi ko na as of now wala pa. Mhm. So marami pa kasi nga as of yesterday nasa 46 pa yung identified missing individuals. Mhm. Oo. So
hoping na sa pagre-resume ng search and rescue operation ngayon Mm. ay marami tayong mahukay na at least buhay ang mga yun. Opo. Ilan po ang buhay dyan yung nakaligtas nung una? Professor? Yung pag nangyari talaga na landslide, Opo. doon sa bus, may 8 survivor immediately Opo. Oo, kasi naramdaman nila na may ganun na nangyari. So nakatalon dun sa bintana. Ng bus? So, oo, 8 sila. 8 yun. Mhm. And then, an hour after, merong 11 injured Mhm. na-recover. Mhm. Sa 11 na yun, yung siyam naman na injury ay nasa Montevista Hospital. Yung dalawa, medyo critical yun. Yun ang dinala sa Davao Regional Medical Center. So, 19 lang po itong nakaligtas pa. Hindi siya. As of yesterday, nasa 31 na. 31. Nasa 31 na Opo. po. Opo. Kasama yung sinasabi nyo na walang kagalos-galos. Opo, kasali na yun. Opo, opo. Ayun. So, ngayon, ang isa sa tinitingnan po dito, yung ba mga, sabi nyo kasi may mga residente dyan, lumikas na po yung iba, pero syempre, baka bumalik lang po yung iba dyan. Ano pong plano doon? Pababalikin pa ba sila doon sa kanilang lugar? Ay landslide prone area na nga po yun. Professor? As of now, wala pang declaration ang Governor, Justice Dorothy Gonzaga, na pabalikin. At sinabihan naman po sila na hanggat wala pong order na bumalik, ay dyan muna sila sa mga evacuation center. Well taken care naman yung mga pangangailangan nila. In fact, kahapon nabigyan na sila yung mga magagandang mga tent na galing po sa DSWD. Okay, sige po. Makikibalita po muli kami. Professor, salamat po sa mga impormasyon. Mag-ingat po kayo dyan sa... Hingi akong full name tsaka yung network para sa accomplishment namin. Opo. Ito po, ibibigay po ng aming desk editor dito, si Ramis. Yes po. Salamat po, Professor. Si Thank you po. Professor Edward Macapili, Executive Assistant for Communications ng Davao de Oro.